Hi guys! Good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. Kamusta kayo guys? Dito na naman tayo. So, meron tayong ilang i-discuss sa mga nangyayari sa Earth at sa buhay-buhay. So, ito nga. I just wanted to discuss with you what is this going on sa Pilipinas at ano yung mga obserbasyon natin. I'm pretty sure hindi lang ako. Kasi, di ba malapit na ang eleksyon? So, dapat maging mas matalino na ang taong bayan kung sino yung mga iboboto nyo. Sino yung mga iboboto nyo na mas magiging karapat-dapat. Ito lang ang naging obserbasyon ko. Dapat hindi lang tayo maging mapagmatsyag sa mga nagsusuporta kay PRRD at kay BP Sara ng like they support like physically, like ano ba yun, yung nakikita talaga na nagsusupport at saka yung mga nananahimik lang. Kasi napansin nyo ba, kahit ang daming mga pinagdaanan si BP Sara nung nakaraang taon, ay wala talagang vocal na nagpakita ng support sa kanya maliban kay Senator Bongo at saka kay Senator Bato de la Rosa. The rest are they just quiet. They didn't say anything. They didn't like involve themselves. So pansinin nyo rin yan. Kasi makikita nyo kung sino yung mga totoong nagmamalasakit, hindi lang sa mga Dutertes, kundi sa taong bayan. Kasi kahit ang dami nang ine-expose ni BP Sara noon, walang umiimik. Tapos nung binuli-buli si BP Sara, ang talagang nandyan lang sa tabi niya, si Senator Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo. So, pansinin nyo, kung ilalagay nyo pa ba sa balota, yung mga nananahimik na yan, na dati ay PRRD naman sila, pro-Dutertes naman sila noon. Pero nung wala na silang mapala dahil tapos na si PRRD at ang bago ng presidente ay si Bangag BBM. Pansinin nyo yung mga tao na yun. Wag lang yung mga vocal na nag-express ng kanilang support kay BP Sara. Pansinin nyo din yung mga tahimik. Kasi napansin ko, pakonti-konti, nagsasalita din naman si Robin Padilla. Pero pansinin nyo, ang tahimik niya din sa ibang bagay. Kagaya ngayon, yung sa buy scam, hindi siya umiimik. Tapos, yung iba pang nangyayari na yung pambabalahura nila kay BP Sara nung kinulong si Attorney Zuleika Lopez. So, doon makikita nyo kung sino yung mga totoong para sa bayan at saka yung mga they're playing safe. Like, they're not saying anything. Like, kumbaga sa nakikita mong binubuli yung isang kapwa mo. Binubuli, sinasaktan, inaabuso at ginagamitan ng power tripping. Tapos wala kang ginagawa, hindi ka umiimik. Katumbas din yun ng pangungonsinti mo sa mga tao na yun. So, pansinin nyo kung sino yung mga hindi umiimik. Dapat yan din yung mga wag nyong iboboto na uli. At saka maging matalino na kayo kung sino yung mga iboboto nyo. Wag paulit-ulit. Kasi pansinin nyo, yung mga paulit-ulit na nilalagay nyo, paulit-ulit din silang nakakapagnakaw sa pera ng taong bayan, right? So, dapat wag puro paulit-ulit lang. Subukan nyo din yung mga bagong tao. Kasi gusto nyo ng pagbabago sa government, gusto nyo ng pagbabago sa mga mamumuno, tanggalin nyo na yung mga luma na wala namang ginagawa. Tapos, ang ginagawa lang nila is manipsip kung sino yung nandun sa kapangyarihan. At kilala natin yung mga yan. At yung mga nananahimik na dating kakampi kay PRRD, like si Cayetano, yung mga isa pang Cayetano, yung mga kaalyado ngayon ni Bangag, dating kaalyado ni PRRD yan. Dati silang sumusuporta kay PRRD. Pero nung wala na, lumipat sila doon sa Kabangagan.
Pero akala nyo ba na walang effect yun sa inyong political career? Meron. Kasi tinitignan ng taong bayan kung sino kayo at para kanino talaga kayo. At nakita ng taong bayan na para kayo sa mga sarili nyo lang at hindi talaga para sa taong bayan. Kasi the fact na you guys are not saying anything about the BICAM scam, you're not saying about sa mga malawakang korupsyon sa Bangag Admin, you're not saying anything. Bagkus yung iba pa nga sa inyo is gina-justify pa. So yan ang tandaan nyo. Yan ang mga pagmumukhang tandaan nyo. Maliban sa Tuwadcom na obvious na nung kay BP Sara sila dumidikdik sa 125 confidential funds niya, 125 million confidential funds niya. Kung makadikdik sila, kulang na lang pati yung pinambili ni BP Sara ng asin, ililista nila. Ganon sila kahayok sa kasamaan. At kahayok sa kapangyarihan at sa salapi. Na sabi nga, di umano, every time na they're bullying BP Sara and they're doing something there at nagtatagumpay sila is meron silang bayad. So, pansinin nyo yun. Pansinin nyo yung mga tao na nagpapahirap at nagkakaroon lang ng pansariling benefits. Kasi pag mga ganyang klaseng tao uli ang ilalagay nyo sa posisyon, magiging kurakot uli yung mga yan. Paulit-ulit lang. It's just a cycle. So like, vote someone that is new and sa palagay nyo may track record naman na okay, o kaya bigyan nyo ng chance yung mga bago na ipakita naman na kaya nilang magsilbi. At wag na yung paulit. Kumbaga sa jowa, yung jowa mo na lagi kang niluloka at chinichit, paulit-ulit ka lang bumabalik sa the same jowa. Parang ganun din yan dyan sa pagpili nyo ng iuupo nyo sa gobyerno. Yung paulit-ulit na nanluloko sa inyo, paulit-ulit kayong inuogag, naman, paulit-ulit yung pinagbibigyan, 'di ba? So, yeah. Subukan nyo rin yung mga bago at ipakita nyo na sumusuporta talaga kayo para sa taong bayan at hindi lang sa pansarili lang. Na kapag merong, tignan nyo yung mga may intensyon na madaling bayaran, madaling bilugin, madaling utuin, madaling sapalan ng salapi, yung bibig, mata at puso. Kasi ang tao, once na napakitaan na ng salapi, yung prinsipyo niya natatapon na sa kanal. Once na pinakitaan mo na ng salapi, yung prinsipyo niya wala na. Natatapon na sa kanal at nakakalimutan na yung kanyang mga mga prinsipyo, kung meron man siyang prinsipyong natitira sa buhay. So, maging matalino tayong mga Pilipino at bumoto ng tama sa halalan. At first in the ballot would be Senator to be soon to be Senator Congressman Rodante Marcoleta, ayan, number 1. Tapos si Pastor Kibuloy, sino pa ba? Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, tapos sino pa ba yung nasa listahan? Si Attorney Jimmy Bondoc, tapos sino pa ba yung nasa listahan na hindi ko nasabi? Si Attorney Vic Rodriguez, ayan. At yung mga nasa listahan ni PRRD sa PDP laban, yan ang suportahan nyo. Kasi hindi naman mag-i-endorso si PRRD ng mga kawatan. Ang i-endorso niya is yung ka-align niya sa pag-uugali, sa prinsipyo, sa pagmamahal sa kapwa-tao. Yan yun. So, maging matalino kayo sa part na yan para ang bansang Pilipinas ay umunlad naman. Kasi ang sinasabi ni PRRD noon, hanggat walang law and order at hindi natatanggal ang korupsyon sa Pilipinas, paulit-ulit lang, hindi uunlad ang Pilipinas hanggat nandiyan dyan yung mga ganyang klase ng tao sa posisyon. So, kailangan there should be law and order and also no corruption. So, kapag mawawala ang korupsyon at ang lahat ay mapupunta sa taong bayan, maunlad ang Pilipinas at magiging first world country. Maniwala kayo.
Pero sa sobrang dami ng mga nangyayari sa mundo ngayon, I'm pretty sure there's gonna be a lot more na mangyayari kasi nakalagay naman sa Bible yung mga kaguluhan at kahirapan. Mangyayari talaga yan, especially malapit na ang Judgment Day. At lahat na masasamang tao, yan, dyan sila parurusahan sa Judgment Day. At yung mga pumili na gumawa na masama, ay ganun na mangyayari sa kanila. Paparusahan sila sa dagat-dagatang apoy. Okay? So, etong si si Bangag kahapon, ito yung literal na classmate mo na bumagsak sa first exam. Kasi mali yung sagot niya sa tanong. Tapos, binigyan siya ng chance ng teacher na makapasa na. Tapos, nung nag-exam uli, same pa din yung sagot niya. Diyos ko Lord. Same pa rin yung sagot niya dun sa last time na mali niya. Binigyan niya lang ng more elaboration, pero same pa din na mali yung sagot. So, I think, confirm na talaga na may natatago at natatanging kamangmangan ang presidente ng Pilipinas ngayon. I think walang nagtuturo sa kanya at hindi rin siya aware sa nangyayari sa paligid niya. Kaya tama si PRRD, he is a weak leader and para lang tayong may flower base na pangulo. Alam mo yung meron kang isang maganda at magarang sasakyan, pero nakapark lang kasi walang makina. Ganon ang pagkakatumbas kay Bangag BBM. I feel sorry for the vloggers na nagsusupport dito kay Bangag BBM. I don't know how they are, paano pa nila pinagtatanggol yung kanilang boss with all what is happening right now. Na paulit-ulit niya sinasabi na wala raw siyang makitang blanco. Pero ang tinutukoy niya yung GAA. Diyos ko Lord. Yung GAA pa rin yung sinasabi niya kahit paulit-ulit nang sinasagot nila nila Attorney Vic Rodriguez na hindi yun. Hindi yung GAA kundi yung yung BICAM. So hindi ko magets bakit ganun yung yung sinasabi ni ni Bangag. Anyways guys, I'll talk to you again later. This is our JYC vlog. Thank you for your support. Please like, subscribe, comment, and share. Goodbye. Bye guys.